Nagpanggap na kasambahay si Carrie para sana gantihan ang antipatikong lalaki na kumuha ng kanyang first kiss, pero hindi niya inaakala na magkakagusto siya rito. Subaybayan po natin ang ating bagong storya. Carrie! Malakas na tili ng kaibigan ko ang bumungad sa linya pagkasagot ko ng cellphone. Dinig kong may bagong salta sa Plaza de Monasterio. Sakto, may paparty si Tito. Umattend ka ha? Meron kasi yung tito niya kaya ganito na lamang kalakas ang loob niya na magyaya ng taga-ibang lugar. Sus, wala ako sa hulog na lumabas eh. Sagot ko habang busy ako sa pagdodrawing ng plano ko sa isang building. Isa akong engineer kaya naman tambak ang mga plano ko sa dami ng kontratang dumadating sa akin. Sige na Car, hindi sasama si Ice pag hindi ka kasama. Pagpipilit niya. Tumungo pa siya talaga dito sa bahay para lamang kumbinsihin ako. Di ba ang daming gwapo doon? Pili ka na lang doon, wag na si Ryzen. Sagot ko habang nakangisi. Tila nawala tuloy ang mga ideya sa aking isipan. Car naman, pantasya ko na noon si Kuya Ice mo kahit na maraming mas gwapo sa kanya. Noon pa niya gusto si Ryzen. Hindi kasi ko sanay na kuya ang tawag sa kanya. 1 taon lang din naman ang agwat namin eh. Para ba kaming kambal? Okay fine, sasama na ako. Nagtatatalo naman siya sa tuwa at ako ay niyakap. Alis na, mag-ayos ka na at kami na ni Rico susundo sa'yo. Pagtataboy ko sa kanya. Sige, bye Sisi. Aniya at lumabas na. Bumangon ako at pumunta sa kwarto ni Ryzen. Engineering si Ryzen sa maliit na kumpanya. Ako naman ay hindi pa nakaka-apply kasi kakagraduate ko lamang. Habang wala pa akong trabaho at alam namin na mas magaling ako kay Ryzen, ang ibang plan ay sa akin na niya pinagagawa. Ryzen, magbihis ka. Punta tayo sa party sa plaza. Why would I go? Tanong niya na nakataas ang kilay. Kasi si Angel inaya ko. Maghahanap raw siya ng kapalit mo total. Dead man naman sa'yo ang beauty niya. Sagot ko nang nakangiti. Pakipot pa tong si Ryzen. If I know, may gusto rin ito kay Angel. Ayaw lang umamin. Sasamahan lang kita kaya ako sasama. Sagot nito at niligpit ang planong nire-review. Okay, kunwari naniwala ako sa sinagot niya. Tsaka ako tumalikod. Tung dalawang to, sakit sa ulo. Ako pa idadahilan nila. Ako tuloy na stress. Naligo ko't nag-ayos. Simpleng white dress lamang ang suot ko na hanggang tuhod. Nag-apply din ako ng konting makeup. Nilugay ko yung alon kong buhok. Hindi sa kulot ako, yung dulo lang yung pinakakulot. Naglagay din ako ng clip sa gilid ng aking buhok. Pagbaba ko, nakita ko si Ryzen na pormadong-pormado. Kunwari pa to, nagpapagwapo lang naman sa Angel niya. Tara na, susunduin pa natin si Angel. Ngumiti ako pero umiling. No, sunduin mo siya at ako sasakay ng tricycle. Nakaka-OP kasi yung titigan yung dalawa. Hindi pa umamin. No, sasabay ka. Seryoso niyang sabi. Kuya, galaw-galaw din pag may time. Pag yun nakahanap ng party, bahala ka magsisisi ka sa huli. Pagkarating ko sa club kung saan gaganapin ang party, pumasok ako dito. Marami ng tao. Hinanap ko sila Ryzen kaso hindi ko makita. Siguro dahil sa dami ng tao. Hindi ako mahilig na makahilubilo kaya wala akong friends maliban kay Angel. Kasama ko kasi siya noon pa man sa high school. Nilibot ko na yung club kaso wala sila. Kaya pumunta na lang ako sa likod ng club. May garden kasi yung likod na to. Habang naglalakad ako papuntang garden, natanaw ko ang isang lalaki roong mag-isa. Hawak ang bote ng alak at yun ay tinungga. Nilapitan ko siya tinabihan. Mukhang malalim ang dala niyang problema. Bakit ka umiinom? Wala kang pakialam. Sagot niya sa naiinis na tono. Madaling mamatay pag umiinom. Sana nga, mamatay na lang ako. Pati yung puso ko. Broken hearted si kuya. Gwapo pa naman. You know what? You're handsome and you can find another girl much better than her. Natatawang saad ko. She's the only girl who make me feel I'm special. Hindi naman lahat ng taong nagpaparamdam sa yung special ka. Mahal ka na. Magkaiba yun. Well, I really love her. But we're not the same because she loved my brother. Aniya na pagak na tumawa. Ngunit may kahalong pait. Tinungga niya muli yung alak na kanyang hawak. Move forward. Kung masaya yung mahal mo sa iba, palayain mo siya sa puso mo. Pag malaya na yung puso mo, kaya mo nang magmahal ulit. I don't want to love again.
aniya at saka tumayo. Aalalayan ko sana siya kaso pinigilan niya ako. Don't follow me. Kaya hinayaan ko na lamang siyang lumayo. Nag-stay pa ako sa garden hanggang sa mabagot ako kaya pumasok na lamang ulit ako sa club. Nang hindi ko mahagilap si Ryzen ay nagdesisyon na lamang ako umuwi. Tinaasan ko si Ryzen ng kilay nang mamataan ko silang kasunod ko lamang papasok ng sala. San ka galing? Nakangiti itong nakatingin sa akin. Hoy, tanong ko pa dito. Ulila na kami pareho sa mga magulang kaya sanay akong alam namin kung saan nagpupunta ang isa't isa. O pasalubong, sagot nito at inabot ang bit-bit na paper bag. Hoy, hindi mo ko madadaan sa pasalubong mo kung naputo lang sasabihin ko nang makita ko ang kanyang pasalubong. Binili mo talaga to? Salamat, sabi ko at siya ay niyakap. Easy baby, aniya. Bumitaw ako sa kanya at humarap. Wait, akala mo nakaligtas ka sa akin kahit binili mo yung Nike na rubber shoes na limited lang? Hindi, san kayo galing ni Angel? She's my GF now, sagot niya nang nakangiti. Okay fine, palalagpasin ko muna tong ginawa mo dahil binilan mo ko ng rubber na gusto ko. Sagot ko, tsaka siya tinalikuran. Kinaumagahan, nagsuot ako ng pang-jogging ko at ng aking new shoes. Pinusod ko ang mahaba kong buhok bago lumabas ng bahay. Mag-uumaga na bago ko nagsimulang mag-jogging. Pupunta ako sa park ngayon at doon ako mag-iikot-ikot para mag-jogging. Nagsimula na ako mag-jogging, maraming tumitingin sa akin. Maganda ang hubog ng aking katawan at wala namang pekas o kahit anong peklat sa aking balat. Kahit ganun, wala akong pakailam sa kanila.